Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Aries mula September 8 to 14, 2024? Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo tong magiging reading, baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya. Gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin yung gender. Hindi ko alam kung anong lalabas, kung positive ba o negative itong magiging reading. Depende sa kung anong ma-pick up kong energy mamaya. Kung hindi mag-resonate sa inyo to, edi adjust nyo na lang ang video, hanapin nyo to. Kung hindi pa rin, edi dito na. Ito ang last deck natin. Saka ito pala, tong deck na to, babasahin ko na lang. Kasi, simple English lang naman to. Para mabilis. Bakit ganun? So, ikukwento ko dito yung, i-describe ba? I-describe ko yung possible bida sa kwento na to. Dito lang, di ba pa yung ibang deck? Okay? So, dito sa deck 1, ang bida ay babae. In a relationship siya. Hindi naman necessarily kasal. So, ganun na lang. In a relationship, nagli-live-in, pero hindi kasal at hindi rin nanay. Okay? Kumbaga, in a relationship, pwedeng nag-live-in, hindi kasal, walang anak. Ayan. Yan yung possible na description ng taong kinukwento ko dito. Masaya. Masaya siya sa karelasyon niya. Okay? So, kunin nyo lang yung description na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. So, pwedeng kayo mismo to. Ito yung person nyo. Saka, ano pa ba? 40 to 59 years old. Ayan. Kasi ito yung employment natin, oh. Ito yung workplace. Pero mukhang, may mga taong against sa idea ng iba sa inyo. O against sa pamamalakad nyo kung kayo man ay boss. Parang may mga taong ayaw sa inyo. Gusto kayong pabagsakin. So, kayo to at ito sila, itong nasa baba. Kaya sad kayo, magiging sad. Kumbaga, maganda yung relasyon. Masaya naman kayo. Ang problema natin yung workplace. Yung mga tao sa workplace. Kung nagtatrabaho. Kasi probably may trabaho yung bida sa kwento na to. Hindi siya self-employed. Although nakalagay self-employed. Pero may mga tao kasi dito sa baba. So, sabihin natin nagtatrabaho siya sa government o sa company o kung saan man yan. So, again, hindi siya self-employed. May employer siya. Ang reading natin, 1 week lang naman. Okay? So, sa week na to, mukhang magiging sad siya sa career. Career life, pero okay sa love life. Dito naman. Kung di nag-resonate sa inyo to, edi dito naman. Tingnan natin ano pong masasabi nito. Oh. So,
So, sa ganitong case, mukhang may problema tayo. Magkakaproblema pa lang. At ang problem ay possible tungkol sa disguise. May someone na nagdi-disguise. So, pag sinabi mong nagdi-disguise, parang nagpapanggap. So, deception na to. Beware na lang, kasi hindi pa to nangyayari. Probably ganun. Sa iba sa inyo. So, para di masaktan, maging mapanuri sa pagsasabihan ng sikreto o pakikisamahan. Kasi parang ito ay magkadikit dito. Baka yun yung cause ng sadness. Yung deception. May mga taong akala ng iba sa inyo, pagkakatiwalaan, hindi pala. Gusto pala silang pabagsakin, ganyan. Mga fake friends, fair weather friends, gano'n. Ibang scenario, so, pwede rin tong unwanted change. Well, anyways, kuha pa tayo ibang information. Ano to? May cut tayo. Nangyari dito. Siguro, maganda kung ipagpaliban muna ang anything na may kinalaman sa traveling. Kasi mukhang may nagbabadyang panganib eh. So again, di pa to nangyayari. Kasi may, tayo cat, black cat. Hindi naman necessarily pag nakita mo yung cat na black malas agad. Okay, siya, parang sinisimbolize lang niya yung bad omen. Pero again, hindi siya necessarily malas yung cat. I-clear ko lang. Kung alaga mo to bakit malas, di ba? Hindi. Kung baga, kung sakali man na yun nga, may makita yung iba sa inyo, hindi nyo alaga, kusa o biglaan. Biglang nag-appear yung black cat sa iba sa inyo. Lalo na kung on the way to somewhere, wag na ituloy, baka ma-aksidente o baka malasin. Ganon. So may palatandaan tayo, ha? Ano pa ba? So, bukod sa traveling, parang anything na gagawin siguro, grabe rin kung wala ka nang gagawin. Hindi mo pwedeng gawin kasi mukhang magkakaberya. Ano kaya yon? So, i-clear natin yan. Ano yung gagawin na wag nang gawin? Kasi probably failure yung kalalabasan. Wag na simulan, wag na gawin. Ano kaya yun? Bukod sa traveling. Lalo nga kung makakita ng black cat. Baka tungkol sa relasyon, wag na makipagbalikan. Kumbaga, ngayong week lang naman. Hindi naman buong September. So, yung iba sa inyo, siguro maganda kung wag muna gawin yung reconciliation kung ito yung gusto nyong gawin. O reconnection. Kasi, mukhang failure nga ang kalalabasan. So,
So, sabihin natin makikipagbati yung iba sa inyo, tapos i-reject lang, di masasaktan lang kayo, di ba? Sabihin naman natin magre-reconnect, kayo yung magme-message o magko-call, tapos hindi naman papansinin yung text nyo, chat, call. So, masasaktan lang kayo, di ba? Kumbaga, walang reciprocation ng feelings na maaaring mangyari. Kaya, wag na mag-bother. Gumawa ng effort kung relationship o connection. Pwede rin naman sa friends to. O partnership, business partner, ka-workmate. Basta reconciliation ng topic, reconnection. Huwag isagawa ngayong week kasi mukhang failure ang kalalabasan. Anyways, eto na yung last deck natin. Babasahin ko na lang para mabilis. Pero grabe din yung tinakbo ng reading natin, no? Puro sad. Pero tingnan natin kung ano pang masasabi nito. Pero ito naman ay dikit dito. Yun yung sadness. Cause ng sadness dito ay deception. Ito naman parang warning na wag nang ituloy yung sinabi kong reconciliation, reconnection o traveling. Kasi parang mamalasin o failure ang kalalabasan o outcome. So, basahin ko na lang to. Be present. You will attract love by enjoying your life as it is. Wherever you are, be all there. Keep the door open. Keep the door open. Don't be so focused on a closed door that you don't see the ones which open for you. Itong uli. Oh, soulmate. Yes. This person is your soulmate. Your connection is sacred. Sacred. So, sino to? Soulmate. Ito yung sinasabi ko, oh. Yung reconnection, reconciliation. Huwag masyadong mag-focus sa someone from the past o sa door na nag-close, di ba? Ito naman, be present. Na para bang i-enjoy nyo ang present kaysa mag-muni-muni tungkol sa past. Ganun ang dating. So, sino naman tong soulmate na parang kasama na ng iba sa inyo to? Nakilala na nila. So, sino ang soulmate na nasa buhay na ng iba sa inyo? Na Aries? Lalo na kung okay naman sila. Nowadays, hindi naman sila nag-away. Aries. Kapwa Aries? Ano to? Pluto. Scorpio. So, yan. Aries. Kapwa Aries o Scorpio. Yan yung soulmate ng Aries na nasa buhay na nila nga. Okay? Ngayon. At okay naman sila. Yun yung tatama ng reading. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.